So, hi guys, dangal greetings everyone. I'm Clarence Lloyd Tuisa and from 1ITE. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman at paano gamitin ang manage bar, manage menu. So, pasok muna natin yung account number natin. Then yung password na 1, 2, 3, 4, 5. Login, then punta na tayo sa manage bar. Dito sa view account, dito makikita natin yung account number natin, pangalan at PIN. So, ayan, account number natin 123, account name Juan de la Cruz, and account PIN 12345. So, dito naman, sa susunod na ipapakita ko, yung sa pag-change ng PIN. Change PIN. So, yan, kapag mag-change PIN tayo, yung old PIN natin na 12345, kung gusto natin paltan ng bago, edi mag-iisip tayo ng panibagong password. Kunyari, 54321 yung gusto natin. Tapos, dito sa confirm pin, kailangan kagaya nung sa new pin yung ilalagay nyo para gumana siya. 54321. So, change. Yan, kapag ka-change mo, lalabas yung J option na nag-update na. Tapos, automatic na mag-log out yung account mo. So, magre-login tayo dyan. Login. Then, yan. 1, 2, 3. Then, yung password natin ay yung bago na. 54321. Then, pag nag-login, yun. Yun na siya. Tignan ulit natin sa view account. Yun. 54321 na yung account pin niya. Then, ipapakita ko naman sa inyo yung error handling ng sa change pin. Dito, lalagay natin yung current password natin yung 54321. Then yung sa new pin, yung bago na ulit nating pa-password, kunyari, 1, 2, 3, 4, 5. Then sa confirm, pagka kunyari minali nyo yung lagay, kunyari nilagay nyo 43210, then may lalabas na J option na new pin does not match with confirm pin. Then pag in-okay mo, mag-ulit lang siya. Kailangan yung sa new pin mo parehas nung sa confirm pin. Then kunyari na mali naman yung sa old pin mo. Dito, kunyari nilagay mo 1, 2, 3, 4, 5 na alam naman nating mali, pero ang naalam naman natin na password ay 54321. Then sa change password natin na new pin na kunyari babaguhin natin 02345. Then dito kaparehas kunyari doon 02345. Dito ang lalabas naman na ay incorrect account pin kasi mali nga yung nilagay natin sa old pin natin. So ayun lang. Okay, so hi guys, I am Almin Nagaid and from 1ITE. So dito naman i-demo ko kung paano gumagana yung transaction menu. Ayan. So sa balance natin is makikita na meron tayong 5,000 sa ating account. For example, gusto ko mag-deposit. Ayan. Manghihingi si program ng account pin bago tayo maka-deposit ng pera. Makikita natin yung dineposit natin na pera sa report. Ayan, plus 25. And for example naman is gusto natin mag-withdraw. Ang laman ng ating account is 7,500. For example, mag-withdraw tayo ng 5K. Manghihingi ulit si program ng account pin. Ayun.
So, ayun, yung ating withdraw na pera. So, dito, ipapakita ko yung error handling kung saan kapag sumobra ka ng withdraw, for example, ang pera natin is 2,525 and kapag nag-withdraw tayo ng 3K, dun siya magkakaroon ng error. Ayan. So, try natin. Ayan. Naglabas siya ng invalid input na sinasabi na not enough balance. So, dapat specific or yung exact amount lamang ang i-withdraw natin. Ayun. So, kung makikita ulit natin sa report, nandun ulit yung withdraw natin, yung oras at yung date. And nandito yung mga transaction type na nakalagay. Ayan. So, ayun, good day. So, my name is Angela Ryan D. Villanueva, and today I'm going to discuss or explain briefly yung mga codes and processes na ginamit namin sa ating banking application with the Bayan Banking. Okay. So, first, first is yung sa ating mainframe, gumamit tayo ng menu bar to place yung ating menus and then yung ating mga menu item na nakapaloob dun sa ating menu. So first dun kay manage, meron tayo ditong view account and change PIN. So kay view account, ito siya. So pag kinlik natin yung view account, maglalabas siya ng J-option pane or message dialog dun sa account details ng bank account. Then kapag kinlik naman natin yung change PIN, ida-direct niya tayo sa ating change pin frame na kung saan dito nakalagay yung text fields for the old pin, new pin, and then the confirm pin. So, once na-click yung change button, it will assess yung ating in-input na mga details or pins kung yun ba ay nagmamatch or valid or ay kung yung old pin ba is nagma-match dun sa current pin ni user and then kung yung new pin and confirmed pin ba ay nagma-match. So, ayun, maglalabas siya ng message dialog kung successful and then yung new pin is transfer dun sa string variable na nag-hold ng user password as the new pin ng bank account na yan. So, kung hindi nag-match si old pin dun sa current pin ni user, and then same goes with the new pin and confirmed pin. Kapag di sila nag-match, maglalabas siya ng error message na magsasabi na kung yung old pin ba is may incorrect or kung yung new pin and confirmed pin ba is hindi nagma-match. So, next naman nating di-discuss is yung ating, yung login. So, dito sa current state na ating program, nakapag-login na ako. So, if, yung login naman is nandito siya sa ating mainframe. So, pag kinlik siya, it will direct us to the login frame na kung saan dito nakalagay yung ating text fields for the account number and the account PIN which is required to log into the program or dun sa account. Then, ayun, meron tayong if-else statement dito to verify if the entered details is correct or or kung nagma-match ba dun sa current user password nung bank account. So, if hindi, maglalabas siya ng error message and then i-clear niya yung text fields dun sa ating uh, uh, login frame. So next naman is yung transaction menu. So under the transaction menu, meron tayong balance inquiry. So si balance inquiry, dito siya naka-place kay mainframe. So basically si balance inquiry is nagpapakita na ng J-option pane na show message dialog na dinidisplay yung name ng account name ng account holder, yung account number, yung account pin, and then yung yung hindi pala account pin, yung balance ng account. So, yun lang yun. Then, next naman is yung deposit.
So, dito rin siya sa kay mainframe nakalagay. So, as a menu item. So, pag kinlik natin si deposit, it will direct us to the deposit frame. So, dito naman, it will show text fields and then a display kung ano yung current balance ni account, and then a text field that will get the amount of money that the user wishes to deposit. So once the deposit button is pressed, it will check if the amount is valid, kung yung text field ba is empty ba, or yung kung yung in-input ba ni users is hindi negative, or ayun yan, kung valid ba. So kung valid, mapupunta siya dito sa kay else statement na kung saan maglalabas ng confirmation dialog kung saan hingin yung password ni account nung bank account nung bank account for confirmation and security reasons. So kapag nag-match, it will go here dito sa ating if statement, inner if statement, na magagawa ng object, and then yung object na yon is i-store niya yung transaction type, yung amount na dineposit ni user, and then yung current date, and then yung transaction number, which will be stored sa ating model transaction, sa ating model table or yung transaction model natin na nasa report frame. So, ayun, yun yung mangyayari kapag tama yung PIN na binigay. So, if otherwise hindi nag-match yun sa PIN nung bank account, so maglalabas siya ng error message. So, deposit and withdraw frame has the same concept. So, ang pinagkaiba lang is nagma-minus tayo kay withdraw dun sa account balance, since, ayun nga, nagbabawas tayo ng pera dun sa bank account na yun. And then, ayun, so, sa report naman, as dun sa nakita natin sa demonstration, sa report, dito na pupunta yung mga transaction logs, or I mean transaction details. So dito, gumamit tayo ng model table, default table model na pinangalan ng model transactions, which will hold the array transaction details. So dito, basically hindi siya editable, hindi siya na rearrange yung header. So siya lang yung nag-i-store no ating transaction details. So kung may ginawa tayo kay kung may withdraw tayo or deposit, magdadirect siya dito kay report frame, or kay report frame, which is dun sa report frame, we did not report frame, meron tayong JTable na kung saan dun din i-display lahat yung mga deposit, bank inquiry, and then yung withdraw details. So ayun, so each transaction types, ayun, nag-insert tayo, hindi tayo nag-add row kundi insert row to achieve yung paglalagay natin ng recent actions or transactions sa pinakataas or sa first row. So, all in all, ayun yung functions ng ating, codes na ginamit natin for the Bayan Banking, a banking application. So, thank you for watching.